Kumusta mga ka-DC? Parami na tayo ng parami kaya maraming salamat po. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo ha. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpa-shoutout, nasa dulo po ng video. Palambing naman, paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Chate yun bilang si Choi Gunhee ng First Love of a Prince ang sinample ko. Ngayon, dito tayo sa classic Japanese series na ito. Ang Japanese actor na ito naman ang isasample ko. Sample ha. Mangako ka sa akin. Kahit anong mangyari, hindi mo ko iiwan. May nakapanood ba nito sa inyo? Hango ito sa totoong buhay na mula mismo sa diary ng isang Japanese na dalaga na may pambihirang nakamamatay na karamdaman sa edad na 15 years old. I-comment nyo nga ang title nito. Bago natin simulan ng kwento, check muna natin. Nakapag-like, comment, share, and subscribe ka na po ba? Ayan! Sa blue up at black up, na-add at na-follow nyo na po ba ako? Nandyan po sa comment section ang link. Nakapin na po yan. Palambing naman po. Thank you po mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng mang-aagaw na tindera. Papili nga ng isang kahanang Yossi. Paload na rin yung regular lang. Uy, Ramil, ang aga mo naman ngayon. Takot ka talagang malate sa trabaho, no? Hindi naman. Gusto ko lang talagang maagang pumasok para hindi ako nagmamadali sa biyahe. Baka naman gusto mo lang maagang pumasok para maaga mong maiwasang makasama ang asawa mo. Hindi Hindi bungangerang asawa ko. Kaya bakit ako magsasawa na kasama siya? Ay, hindi pala kayo nag-aaway? Akala ko normal lang sa mag-asawa yung may mga araw na gusto munang mapag-isa. Nagkakaroon din kami ng mga tampuhan. Pero di naman yung tipong ayaw ko na umuwi dahil lang sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Bihira na rin kasi ngayon yung lalaking komportable magsabi na masaya siya sa asawa niya. Wala naman akong dahilan para magsinungaling eh. Maayos si Dulce sa akin. Kaya maayos din ako sa kanya. Siya yung nagbebenta ng makeup, tama? Nakabili na rin ako sa kanya. Pero hindi ko alam na asawa mo pala siya. Oo, siya nga. Madalas siyang may dalang stocks kapag may mga suki siyang pupuntahan. Kaya pala pamilyar sa akin yung mukha mo. Minsan nakikita kitang kasama niya rito. Pero hindi tayo nagkakausap ng matagal. Madalas kasi ako nagmamadali kapag may pasok. Ngayon lang ganito. Kaya pala, akala ko may bago kang routine at baka hindi ka na dumadaan dito kapag ibang oras ang pasok mo. Hindi naman. Dito lang talaga ako dumadaan kapag may kailangan akong load o yosi bago pumasok. Sige, akin na yung number mo. Saka ito na yung Yossi. Oh, ito. Salamat Magkano nga pala lahat? 220 lahat. Oh, ito. Sige, mauna na ako. Kailangan ko na umalis eh. Sige, ingat ka. Kinuha ni Maribel ang pera at pinanood si Ramil na lumakad palayo. Hindi na niya ipinakitang interesado siya sa lalaki. Bumalik siya sa pag-aayos ng mga paninda. Subalit hindi nagtagal. Napatingin siyang muli sa direksyong tinahak nito. Sa maikling pag-uusap nila, sapat nang malaman niyang matagal nang kasal si Ramil kay Dulce at wala itong dahilan para magsawa sa asawa. Sa halip na mawala ng interes, lalo siyang naging interesado. Pagdating ng tanghali, dumaan naman si Dulce sa tindahan upang dalhin ang mga bagong makeup products na matagal nang hinihintay ni Maribel. Maayos ang pakikitungo nito at agad niyang inilabas ang perang nakalaan para sa mga paninda. Miss, dumating na yung mga bagong shade na sinabi mong gusto mong subukan. May lipstick, blush at bagong klase ng foundation din ako rito. Ay, buti naman. Kanino ko pa iniintay yan eh. Sabi ko talaga sa sarili ko, baka maubusan ako kapag hindi ako nagpa-reserve. Hindi ka mauubusan. Inilaan ko talaga yung mga pinapakuha mo para sa'yo bago ko ibenta sa ibang suki. Kaya gusto kong bumili sa'yo eh. Maayos kang kausap at hindi mo ako pinapahirapan kapag may gusto akong bagong produkto. Isuki kita eh. Kung may bagong stocks ako, sasabihan naman kita para makapili ka agad. Salamat.
O sige, kunin ko tong mga lipstick. Maganda yung mga kulay, lalo na yung mga bagay sa akin. Bagay sa yung mas natural shade at yung sobrang pula, baka masyadong matapang tingnan kapag araw-araw mong ginagamit. Minsan gusto ko rin ng kapansin-pansin. Malay mo, may makapansin din sa akin kapag mas nag-ayos ako. Ay, sigurado kung napapansin ka naman, hindi mo lang siguro iniintindi kung sino. Baka nga, minsan kasi nasa harapan na pala natin yung taong gusto nating makapansin sa atin. Hindi lang natin alam. Hindi na sinagot ni Dulce ang sinabi dahil abala siya sa pagbibilang ng mga produkto. Samantala, maingat na itinago ni Maribel ang ngiti sa mukha niya. Ngayon, alam na niyang hindi lamang palabas sa suki niya si Dulce. Asawa nito si Ramil, ang lalaking ilang araw pa lamang niyang nakakausap ngunit unti-unti nang nakukuha ang interes niya. Lumipas ang ilang araw. Hindi na kailangang dumaan ni Ramil araw-araw sa tindahan ni Maribel dahil may mga pagkakataong may natitira pa siyang load o yosi. Sa mga araw na yon, wala silang pagkakataong mag-usap ng matagal. Ngunit hindi nakalimutan ni Maribel ang numero ng cellphone na ginamit ni Ramil nang magpa-load ito sa kanya. Isang tanghali, habang nasa trabaho si Ramil, napagpasyahan niyang tawagan ito. Hello? Sino to? Ramil, ako to, si Maribel. Huwag kang magulat. Nakuha ko kasi yung number mo nung nagpa-load ka rito. Nakakastorbo ba ako? Maribel? Bakit ka tumatawag? May kailangan ka ba? Wala naman. Naisip ko lang tanungin kung kumain ka na. Tanghali na kasi. Baka abala ka na naman sa trabaho. Ha? Kumain na ako kanina. Bakit mo naman naisipang tawagan ako para lang itanong yon? Wala lang. Naging komportable lang ako sa mga kwentuhan natin kaya naisip kong kumustahin ka. Okay naman ako. Busy lang talaga ako ngayon dahil may ginagawa kami rito. Baka may kailangan ka sa akin kaya ka tumawag. Wala akong kailangan. Kung may kailangan ako, sasabihin ko naman. Gusto ko lang talagang malaman kung kumusta ka. Mabuti naman. Pero kasi baka isipin ni Dulce kung bakit may tumatawag sa akin na ibang babae habang nagtatrabaho ko. Bakit naman siya mag-iisip ng gano'n? Kaibigan mo lang naman ako. Saka, hindi naman kita tinawagan para gumawa ng masama. Hindi ko naman sinasabing may masama kang ginagawa. Nagtataka lang ako dahil hindi naman tayo ganong magkakilala para tawagan mo ako bigla eh. Siguro, gusto lang kita makilala ng konti. Mukha ka kasing madaling kausap at magaang ang loob ko sa'yo. Sige, naintindihan ko. Pero kailangan ko nang bumalik sa trabaho eh. Mamaya na lang kung may kailangan ka talaga ha. Sige, ayusin mo muna ang trabaho mo. Basta kumain ka sa tamang oras ha. At huwag mong laging pabayaan ang sarili mo. Salamat. Sige i-off ko na to. Matapos ibaba ni Ramil ang tawag, ilang segundo siyang nakatingin sa cellphone. Hindi niya maunawaan kung bakit biglang naisip ni Maribel na tawagan siya para lamang magtanong kung kumain na siya. Hindi naman niya ito itinuturing na malapit na kaibigan. Sa kabilang banda, pinilit niyang wag bigyan ng mali siyang tawag dahil wala naman itong sinabi na tahasang masama. Kinagabihan, habang nag-aayos si Ramil ng mga gamit sa bahay, muling tumunog ang cellphone niya. Hindi si Maribel ang tumawag kundi isang katrabaho. Hindi niya na binanggit kay Dulce ang nangyayari nung tanghali dahil para sa kanya, simpleng pangungumusta lamang yun. Kinabukasan, muling dumaan si Ramil sa sari-sari store. Uy, Ramil, kumain ka ba bago ka umalis? Baka puro trabaho ka na naman. Kumain naman ako. Ikaw talaga, pati pagkain ko, kinukumusta mo na. Wala namang masama kung mangumusta, di ba? At least alam kong hindi mo pinababayaan ang sarili mo. Okay lang naman, pero huwag ka na mag-alala ng sobra. Baka masanay kang kailangan mo kung kumustahin araw-araw. Malay mo, masanay nga ako. Natawa si Ramil sa sagot nito at hindi na pinansin. Ngunit para kay Maribel, hindi biro ang sinabi niya. Ang tawag niya kahapon
Ang unang pagkakataong sinadya niyang makapasok sa personal na buhay ni Ramil nang hindi na kailangang hintayin na pumunta ito sa tindahan. At dahil hindi naman siya agad pinatigil ng lalaki, mas lalo siyang naging kumpiyansa na maaari pa niyang ilapit ang sarili nito. Mm, sisiguraduhin ko na makukuha kita sa lalong madaling panahon, Ramil. Lumipas ang ilang araw matapos ang unang tawag ni Maribel. Hindi na ito tumawag kay Ramil habang nagtatrabaho. Subalit kapag dumadaan ang lalaki sa tindahan, mas nagiging sweet ang pakikitungo niya rito. Hindi naman binibigyan ni Ramil ng malaking kahulugan ang mga pangungumusta nito. Lalo na't wala pa siyang nakikitang dahilan para pag-isipan niyo ng masama. Para kay Maribel, sapat nang alam niyang maaari na siyang makipag-usap kay Ramil kahit wala sa harap ng tindahan. Maribel, pabili nga ulit ng yosi. Sige, pero bakit parang lagi ka nagmamadali kapag dumadaan ka dito? May iniiwasan ka ba? Ha? Oo, wala naman. May pupuntahan na ako kaya ayokong matagalan. Akala ko naman ayaw mo nang makipagkwentuhan sa akin dahil tinawagan kita nung isang araw. Hindi naman ganoon. Nagulat lang talaga ako kasi bigla mo akong tinawagan habang nagtatrabaho ko. Baka naman kasi naisip mong may gusto kong sabihin na hindi ko kayang sabihin kapag kaharap kita. Kung ganun man, sabihin mo na lang ng diretso. Ayoko rin kasi ng mga bagay na pinapahulaan pa. Wala naman akong masamang ibig sabihin. Gusto ko lang naman maging komportable tayo sa isa't isa. Komportable naman ako sa iyo ah. Suki mo ko at suki rin kita. Wala naman tayong problema. Suki lang. Akala ko naman kahit kaibigan, pwede na akong tawagin kapag gusto kong mga musta. Pwede naman. Pero wag lang sanang isipin ni Dulce na may ibang dahilan. Ayoko ng gulo sa bahay. Ang swerte naman ni Dulce. Kahit wala siya rito, iniisip mo pa rin kung anong mararamdaman niya. Asawa ko siya eh. Natural lang na isipin ko siya kahit saan ako pumunta. Napatigil si Maribel sa pagsagot. Hindi niya inasahan na kahit sa simpleng usapan, agad na naipapasok ni Ramil ang pangalan ni Dulce. Sa halip na makipagtalo, ngumiti lamang siya at inabot ang yosi. Subalit sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang mainis sa tuwing nababanggit ang pangalan ng babae. Nang gabing yun, habang nagsasara si Maribel ng tindahan, muli niyang tiningnan ang cellphone. Hindi niya ito tinawagan. Sa halip, naghintay siya ng pagkakataong mas maging natural ang susunod niyang paglapit. Pagkaraan ng 2 araw, muling dumaan si Ramil. Sa pagkakataong yun, hindi agad siya bumili dahil may kausap si Maribel na ibang customer. Nang matapos ang usapan, saka siya lumapit sa counter. Maribel, paload nga. May lakad ako mamaya kaya kailangan ko pa ng pantawag. May lakad kayo ni Dulce? Hindi. May asikasuhin lang ako sa trabaho pagkatapos ng oras ko. Akala ko kasi madalas kayong magkasama kapag wala kang pasok. Hindi naman. May kanya-kanya rin kaming ginagawa. Pero nagkakasundo naman kami kung may kailangan ng isa sa amin. Kaya pala hindi mo siya problema kapag may sarili siyang ginagawa. Hindi ka ba nagsiselos kapag may ibang tao siyang kasama? Bakit naman ako magsiselos? Kung alam ko nagtatrabaho lang siya at wala siyang ginagawang masama. Ang dali mong magtiwala, no? Syempre. Mahal ko yung asawa ko eh. Kung wala akong tiwala sa kanya, paano kami tatagal? Siguro nga. Pero minsan, hindi naman sapat ang pagmamahal kung hindi ka pinapansin lagi, di ba? Hindi ko naman nararamdaman na hindi ako pinapansin ng asawa ko. May buhay kami pareho. Pero hindi ibig sabihin na kulang ang pagmamahal namin sa isa't isa. Hindi na nagpatuloy si Maribel. Kinuha niya ang bayad at ibinigay ang sukli. Sa bawat sagot ni Ramil, lalo niyang nauunawaan na hindi basta-basta masisira ang pagsasama ng mag-asawa. Ngunit sa halip na mawala ng gana, lalo niyang gustong patunayan na kaya niyang baguhin ang isip ng lalaki. Nang makaalis si Ramil, dumating ang isa pang suki.
Bumalik si Maribel sa karaniwang kilos na parang walang nangyari. Subalit sa isip niya, malinaw na ang susunod niyang kailangang gawin. Hindi sapat na maging tindera siyang laging nakakausap si Ramil. Kailangan niyang maging taong hahanapin mismo nito kapag may pagkakataong wala si Dulce. Ano bang meron sa Dulce na yon? At gano'n na lang siya kamahal ni Ramil. Kinabukasan, hindi dumaan si Ramil sa sari-sari store dahil maaga siyang pumasok sa trabaho. Maghapon siyang hindi nakita ni Maribel, kaya pagsapit ng hapon, ilang beses niyang tinitignan ang cellphone niya. Hindi siya tumawag. Alam niyang kapag palagi siyang tatawag, maaaring mapansin ni Ramil na may ibang dahilan ng kanyang pangungumusta. Nang sumunod na umaga, dumaan muli si Ramil bago pumasok. Maribel, pabili nga ng candy. Uy, akala ko kahapon may nangyari sa'yo dahil hindi ka dumaan. Sanay na kasi akong nakikita ka rito eh. Wala naman. Maaga lang talaga akong umalis kahapon kaya hindi na ako nakadaan. Mabuti naman. Akala ko baka may problema kayo ni Dulce. Wala, maayos kami. Bakit ba lagi mong tinatanong ang tungkol sa amin? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung maayos ka. Saka hindi naman masamang mangumusta sa taong nakasanayan mo ng kausapin. Okay lang naman. Pero wag mong masyadong isipin kung hindi ako dumadaan ha. Hindi naman ibig sabihin na may nangyari. Sige, hindi na. Pero kapag may problema ka, alam mong pwede kang magsabi sa akin. Salamat. Pero kadalasan naman kaya kong ayusin ang problema ko. Nandiyan naman ang asawa ko eh. Alam ko, pero minsan mas madaling magsabi sa taong walang pakialam kung sino ang tama o mali sa inyong dalawa. May point ka naman. Pero sana wag nating gawing komplikado ang simpleng pagkakaibigan. Ah, hindi ko naman ginagawang komplikado, Ramil. Ikaw lang siguro ang nag-iisip ng ganon. Umalis si Ramil nang hindi na ipinagpatuloy ang usapan. Naiwan si Maribel sa tindahan habang hawak ang perang inabot nito. Hindi siya nainis sa sagot ni Ramil. Sa halip, lalo siyang nakumbinsi na kailangan niyang maging maingat. Alam na niyang mahal ni Ramil si Dulce at hindi madaling sirain ang pagsasama ng dalawa. Alam din niyang hindi sapat ang simpleng pangungumusta para maging mahalaga siya sa lalaki. Kaya mula ng araw na yon, hindi na siya basta maghihintay sa pagdaan lang ni Ramil. Hahanap siya ng paraan para unti-unting maging bahagi ng araw-araw nitong buhay hanggang dumating ang panahong hindi na siya basta tindera na pinupuntahan nito bago pumasok. Ramil, lunch break mo na siguro. Kumain ka na ba o puro trabaho na naman ang inaatupag mo? Kumain na ako kanina. Bakit tumawag ka na naman? May kailangan ka ba? Hindi agad sumagot si Maribel. Ilang segundo niyang hinintay bago muling magsalita, na para bang pinag-iisipan niya kung paano maging natural ang susunod niyang tanong. Wala naman. Naisip ko lang na baka hindi ka pa kumakain. Baka mamaya magreklamo ang tiyan mo kapag puro trabaho ang ginagawa mo. Kumain na nga ako. Tsaka hindi naman ako nakakalimot kumain kahit busy sa trabaho eh. Mabuti naman. Akala ko kasi kagaya ng ibang lalaki na kapag may trabaho, nakakalimutan na pati sarili. Hindi naman. Kailangan lang talagang tapusin ang mga ginagawa namin ngayon. Mag-isa ka lang ba dyan o may kasama kang mga katrabaho? May mga kasama ako. Bakit? Wala lang. Nagtatanong lang ako. Baka kasi istorbo ko habang nagtatrabaho ka eh. Medyo busy ako pero okay lang naman. Kung wala ka namang kailangan, bakit mo ako tinawagan? Hindi ba pwedeng mangamusta lang? Parang ang seryoso mo naman kapag tinatanong kita. Pwede naman. Nagtatanong lang ako. Hindi naman kasi dapat tayo nag-uusap eh. Ay nako, sinabi ko na sa'yo na nangungumusta lang ako. May masama ba? Hindi naman masama. Basta huwag kang tatawag kapag may importante akong ginagawa. Sige, pero sabihin mo nga, si Dulce ba madalas ka ring tawagan kapag nasa trabaho ka? Minsan, kapag may kailangan siyang itanong o may ipapaalala. Bakit? Wala.
Naisip ko lang kung lagi ba kayo nag-uusap kapag magkahiwalay kayo. Hindi naman lagi. Pareho kaming may ginagawa eh. Hindi naman kailangan na bawat oras alam namin kung nasa ng isa't isa. Ibig sabihin, sanay kayong hindi magkasama buong araw? Oo, may trabaho siya, may trabaho ko. Kapag tapos na ang lahat, yun, saka kami nagkakasama. Hindi ka ba minsan nagsasawa sa ganong setup? Yung halos buong araw kayong magkahiwalay? Hindi, hindi naman basehan ng pagmamahal kung ilang oras kayo magkasama sa isang araw eh. Ang bait mo talaga magsalita tungkol sa asawa mo. Halatang mahal na mahal mo si Dulce. Mahal ko siya, kaya kung may problema kami ang mag-aayos. Hindi ko kailangan ng ibang babae para maging okay ang buhay ko. Hindi ko naman sinabing kailangan mo ng ibang babae. Grabe ka naman. Sige, huwag na natin pag-usapan. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Okay, kumain ka ng maayos mamaya ah. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Sige, salamat sa pangungumusta. Ibinaba ni Ramil ang tawag at ibinalik ang cellphone sa bulsa. Samantala, nanatiling hawak ni Maribel ang sarili niyang telepono. Hindi niya nakuha ang sagot na gusto niya. Ngunit may napansin siyang mahalagang bagay. Malaki ang tiwala ni Ramil kay Dulce. Hindi yun dahilan para umatras siya. Hindi niya sisiraan agad si Dulce. Mas gusto niyang unti-unting iparamdam kay Ramil na may mga bagay na maaaring hindi nito napapansin sa pagsasama nila. At bago matapos ang araw, nagpadala siya ng isang simpleng mensahe kay Ramil. Huwag kang magpapakagutom ah. Kakakain ko lang. Sabi ko sa'yo, hindi ako nakakalimot. Mabuti naman. At least may nangungumusta sa'yo kapag busy ang asawa mo. Kinabukasan, hindi na agad sumagot si Ramil sa mga mensahe ni Maribel. Mas naging maingat na siya dahil napansin niyang palapit ng palapit sa personal na buhay niya ang mga tanong nito. Hindi naman siya galit ngunit ayaw niyang magkaroon ng sitwasyong pwedeng pag-isipan ng iba ni Dulce. Hindi naman bawal pero baka masanay ka na lagi tayo nag-uusap. Ayoko kasing magkaroon ng maling impression si Dulce. Bakit si Dulce agad ang iniisip mo? Pwede mo namang itago sa kanya mga usapan natin ah. Ano? Mali yun, Maribel. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, ayoko ng mga bagay na pwedeng pagmulan ng tampuhan namin. Kung wala ka namang ginagawang mali, bakit ka matatakot na malaman niya? Hindi ako natatakot. Gusto ko lang maging malinaw ang mga hangganan dahil may asawa ko. Hangganan agad? Hindi ba pwedeng dalawang taong komportable lang mag-usap? Pero dapat alam natin kung hanggang saan lang. Sige, pero sabihin mo sa akin, kung wala ka bang asawa, magiging kaibigan mo kaya ako? Siguro naman, wala naman akong problema sa'yo kung kaibigan lang eh. Kung may gusto sa'yo ang isang babaeng kaibigan, paano mo malalaman kung dapat mo siyang bigyan ng pagkakataon? Kung may asawa yung lalaki, hindi na dapat umabot sa ganon. Hindi magandang manggulo sa relasyon ng ibang tao. Kahit na hindi naman masaya yung lalaki sa relasyon niya? Kung hindi siya masaya, dapat siya mismo magdesisyon na ayusin o tapusin ang relasyon niya. Hindi ibang babae ang dapat magtulak sa kanya. Ang lalim naman ng sagot mo. Siguro dahil mahal mo talaga si Dulce. Oo, kaya sana maintindihan mo kung bakit ayoko napupunta sa ganong usapan. Naiintindihan ko. Pero hindi mo rin naman ako masisisi kung may mga bagay akong nararamdaman. Teka, hindi kita maintindihan. Ang hinihiling ko lang, huwag mong ilagay sa alanganin ng pagsasama namin. Sige, hindi na kita pipilitin sa mga bagay na ayaw mong pag-usapan. Pagkalipas ng ilang araw, dumaan si Ramil sa tindahan bago umuwi. Hindi siya nagmamadali dahil tapos na ang overtime niya. Habang kinukuha ni Maribel ang mga binili niya, hindi nito pinalampas ang pagkakataong maging mas maalaga sa lalaki. Hindi siya nagtanong tungkol kay Dulce at hindi rin niya binanggit ang mga dati nilang usapan. Sa halip, gumawa siya ng simpleng paraan para maging espesyal ang pakikitungo niya kay Ramil nang hindi agad nagmumukhang may mali siya.
Nagugutom ka siguro, no? Gusto mo bang dagdagan ko ng tinapay para may makain ka habang pauwi? Okay na to. Hindi pa naman ako ganong nagugutom. Dapat kumakain ka ng maayos. Lagi ka nagmamadali kapag dumadaan dito. Baka puro kape na lang ang laman ng tiyan mo. Hindi naman. Nagkataon lang na natambakan ako ng trabaho nitong mga nakaraang araw. Hmm, kung ako naghihintay sa'yo sa bahay, sisiguraduhin kong may mainit kang pagkain pag uwi mo. May mga ganun naman sa bahay. Hindi naman ako pinababayaan ni Dulce. Talaga? Mabuti kung ganun. Akala ko kasi dahil abala rin siya sa negosyo niya, wala na siyang panahon para alagaan ka. May trabaho rin siya, oo. Pero hindi ibig sabihin na wala na siyang pakialam sa akin. Sige. Hindi na ako manghihimasok. Pero kung kailangan mo na makakausap kapag pagod ka, alam mong nandito lang ako. Salamat. Pero wag mong isipin na kailangan kong may kausap palagi. Kaya ko naman ang sarili ko. Ano ka ba? Gusto ko lang malaman mong may taong handang makinig sa'yo. Okay. Salamat sa concern. Magkano lahat? Ito, pero sandali, dagdagan ko na ng isang tinapay. Libre na yan. Wag na. Babayaran ko na lahat. Hayaan mo na. Maliit na bagay lang naman yon. Isipin mong dagdag ko sa binili mo para hindi ka magutom sa daan. Sige, salamat. Pero wag mo nang sanayin ang sarili mong gawin to ha. Hindi kasi maganda eh. Kinuha ni Ramil ang supot at nagpasalamat bago umalis. Hindi na siya nagtagal sa tindahan. Naiwan si Maribel na nakatingin sa direksyong tinahak niya ngunit hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon habang may ibang taong nasa paligid. Nang wala ng ibang nakatingin, sa kanya inayo sa mga paninda sa counter. Hindi pa niya kailangang makuha agad ang gusto niya. Mas mahalaga para sa kanya na masanay si Ramil sa presensya niya at sa mga maliliit na atensyong kusang ibinibigay niya. Sa bawat pagkakataong tinatanggap ng lalaki ang mga yon, pakiramdam ni Maribel, unti-unti siyang nagkakaroon ng puwang sa buhay nito. Lumipas ang ilang araw, isang hapon, dumaan si Ramil sa tindahan ni Maribel para bumili ng sangkap sa binili niyang ulam bago umuwi. Habang inaayos ni Maribel ang mga binili niya, napansin niyang may pagkakataon siyang pag-usapan si Dulce nang hindi na mukhang siya mismo ang naghahanap ng dahilan. Ramil, may sasabihin sana ako pero baka isipin mo nakikialam ako sa pagsasama niyo ni Dulce ha. Ano ba yon? Sabihin mo na lang. Mas gusto kong malinaw kaysa iniisip ko kung ano yung gusto mong sabihin. Wala naman. Ah, wala naman akong masamang ibig sabihin. Napapansin ko lang kasi na parang sobrang abala niya nitong mga nakaraang araw, no? May mga order kasi siyang kailangan asikasuhin. Alam mo naman na may negosyo siya. Kaya normal lang na maging busy. Oo, naiintindihan ko. Pero minsan kasi parang mas nauuna pa niyang asikasuhin yung mga customer kesa sa'yo. Saan mo naman nakuha yun? Hindi mo naman alam kung ano ang ginagawa niya kapag wala siya rito. Saka, wala ka naman sa bahay namin para masabi mo yan. Para bang alam mo lahat ah. Nako, hindi ko naman sinasabing ganun talaga. May mga pagkakataon lang na nakikita ko siyang nagmamadali dahil may ihahatid na makeup kahit nandito ka. Hindi ibig sabihin no na mas importante sa kanyang negosyo kaysa sa akin. Alam ko, kaya nga sinabi kong baka mali lang ang pagkakaintindi ko. Ayoko rin naman magsalita tungkol sa taong hindi ko naman kasama sa bahay. Yan, mabuti kung ganyan. Ayoko rin kasi na magkaroon ng maling tingin sa asawa ko dahil lang sa mga napapansin ng ibang tao. Hindi ko gustong sirain ang tingin mo sa kanya. Kung tutuusin, mabait naman si Dulce sa akin at maayos siyang kausap. Oo, kaya sana, wag nating gawing issue yung mga bagay na hindi naman natin alam ng buo. Sige, pero kung sakaling mapansin mong may mga bagay na hindi mo gusto, huwag mong sarilinin. Minsan, kailangan ding magsabi kapag nasasaktan. Kapag may problema kami, pag-uusapan namin yung mag-asawa. Hindi ako basta naniniwala sa sinasabi ng ibang tao. Grabe ka naman. Hanga talaga ako sa'yo. Sana hindi ka magbago dahil lang sa sinabi ko.
Hindi naman. Ayoko lang na may taong mukhang okay sa labas pero may dinadala palang sama ng loob sa loob ng bahay. Hindi naman ganun ang pagsasama namin. May mga problema rin kami pero naaayos namin. Hindi na ipinilit ni Maribel ang usapan. Kinuha ni Ramil ang kanyang mga binili at nagbilang ng pera sa counter. Bago siya umalis, hindi na muling binanggit ni Maribel si Dulce. Hinayaan niyang si Ramil mismo ang mag-isip tungkol sa sinabi niya. Kinagabihan, hinintay niyang magkaroon ulit ng pagkakataong makausap ito ng personal. Samantala, napansin ni Ramil na mas naging mapanuri siya sa mga ginagawa ni Dulce ng araw na yon. Hindi naman nagbago ang tingin niya sa asawa ngunit naalala niyang sinabi ni Maribel. Pagkalipas ng 2 araw, muling dumaan si Ramil sa tindahan. Hindi na nagtanong si Maribel tungkol kay Dulce. Sa halip, nagkwento siya tungkol sa isang babaeng kakilala niyang nagsakripisyo ng relasyon dahil masyado itong abala sa trabaho. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Dulce ngunit malinaw kay Ramil kung saan patungo ang usapan. Maribel, huwag mo nang ikwento sa akin yung mga ganong bagay. Ayokong ikumpara ang relasyon namin sa problema ng ibang tao. Sige, hindi na ako magsasalita tungkol doon. Baka nga mali lang akong nag-aalala. Mas mabuti. Ayoko rin masanay kang pinag-uusapan natin si Dulce kapag wala siya. Okay, naintindihan ko. Tumango si Ramil at umalis. Hindi na siya nilingon ni Maribel ngunit sa pagkakataong yon, alam niyang kahit hindi niya napabago ang isip nito, nakapag-iwan na siya ng unang duda tungkol kay Dulce. Nang gabing yon, sabay na nakauwi sina Dulce at Ramil. Habang naghahapunan, napansin ni Dulce na ilang beses na tumitingin ang asawa sa cellphone. Doon niya nahalata na may bumabagabag dito. May problema ba sa trabaho? Kanina ka pa parang may iniisip habang kumakain. Wala naman. May sinabi lang si Maribel kanina na hindi ko nagustuhan. Si Maribel? Yung suki ko sa makeup? Oh, ano naman ang sinabi niya sa'yo? May mga napapansin daw siya sa pagsasama natin. Hindi ko naman pinaniwalaan pero ayoko rin sanang itago sa'yo. Ha? Ano bang napapansin niya sa atin para magkaroon siya ng karapatang magsalita tungkol sa relasyon natin? May sinabi niyang baka mas inuuna mo raw ang negosyo kaysa sa akin. Kaya sinabihan ko siyang hindi niya alam ang buong buhay natin. Kaya pala parang may iniisip ka, Ramil. Alam mong may trabaho rin ako at hindi ibig sabihin no na napapabayaan na kita. Alam ko. Kaya nga sabi ko sa kanya na hindi siya dapat nakikialam sa mga bagay na hindi naman niya alam. Teka, bakit parang interesado siyang malaman kung kumusta tayo? Hindi naman tayo ganun kalapit Hindi ko rin alam. Napapansin ko rin na madalas na siyang nagtatanong tungkol sa atin. Kung ganon, kailangan natin mag-ingat. Ayokong magkaroon siya ng dahilan para isipin niyang pwede siyang makialam sa buhay natin. Hindi ako magbibigay ng pagkakataon sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pero ayokong gumawa ka agad ng eksena dahil baka lalo lang lumaki ang problema. Tumango si Dulce ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa mukha niya. Samantala, hawak ni Maribel ang cellphone niya habang binabasa ang huling mensahe ni Ramil. Para kay Maribel, hindi yun kabiguan. Nakapagbigay na siya ng unang duda sa pagitan ng mag-asawa. At sa susunod na pagkakataon, mas magiging direkta na siya. Kinabukasan, dumaan si Ramil sa tindahan bago pumasok. Wala nang ibang customer kaya sinamantala ni Maribel ang pagkakataon. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy dahil ilang beses na niyang sinubukang maging malapit sa lalaki nang hindi derechahan. Ramil, may sasabihin sana ako sa'yo. Sana wag kang magalit at tayaan mo muna akong matapos bago ka sumagot. Ha? Bakit na naman? Tungkol saan ba? Pero kung tungkol na naman sa amin ni Dulce, sana wag mo nang palalimin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kita, Ramil. Hindi na lang ito simpleng pagkagusto dahil matagal na kitang iniisip. Ano? Maribel, alam mong may asawa ako.
Ilang beses na natin napag-usapan kung hanggang saan lang dapat ang pakikitungo natin sa isa't isa. Alam ko, pero hindi ko naman pinili kung kanino ako magkakagusto. Sinubukan kong pigilan pero lalo lang lumalim habang nakikilala kita. Hindi pwede. Kailangan mong igalang ang desisyon ko. Mahal ko si Dulce at hindi ko siya ipagpapalit. Baka mahal mo lang siya dahil matagal na kayo nagsasama. Baka nasanay ka na sa kanya kaya hindi mo na napapansin kung may taong mas kayang umunawa sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin kung ano ang nararamdaman ko para sa asawa ko. Kilala ko si Dulce at alam ko kung bakit ko siya pinili. Hindi ko naman hinihingi na iwan mo siya ngayon. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayang kaya kitang pasayahin ng higit sa iniisip mo. Higit pa sa sayang nararamdaman mo pagkasama mo ang asawa mo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Wala akong kailangang patunayan sa'yo. Hindi ako interesado at ayokong bigyan ka ng pag-asa dahil hindi naman talaga dapat. Paano kung sabihin kung handa akong maghintay kahit hindi mo ako piliin ngayon? Hindi ibig sabihin na susuko ako agad. Maribel, tigilan mo na to. Hindi ako magiging interesado sa'yo kahit gaano ka pa katagal maghintay. Ganun na lang ba kadali para sa'yo? Kahit alam mong may babaeng seryosong nagkakagusto sa'yo, tatanggihan mo lang? Oo, dahil may asawa ko. Sana irespeto mo yun at wag mo nang subukang pumasok sa relasyon namin. Tumigil si Maribel sa pagsagot. Nakita niyang wala nang maidadagdag si Ramil na magbibigay sa kanya ng pag-asa. Kinuha nito ang binili at agad na lumabas ng tindahan. Naiwan siyang nakatayo sa likod ng counter. Pilit pinapanatili ang mahinahong mukha habang pinanonood ang lalaki. Pagsapit ng gabi, agad na kinausap ni Ramil si Dulce tungkol sa nangyari. Hindi na niya hinintay na may mauna pang makapagsabi rito. Dulce, sinabi na talaga ni Maribel ng derechahan na gusto niya ako. At gusto niyang bigyan ko siya ng pagkakataon. Ano? Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yan. Anong sabi mo sa kanya? Tinanggihan ko siya. Sinabi ko na mahal kita. At wala akong balak sirain ang pagsasama natin. Sinabi rin niya na hindi raw kita kailangang iwan agad. Gusto lang daw niyang bigyan ko siya ng pagkakataon. Akala mo kung sinong mainhin. May tinatago palang kulo ang babaeng yon. Kaya pala hindi siya tumitigil. Hindi na pala niya iniisip kung may masasaktan siyang ibang tao. Oo, kaya sinabi kong huwag na siyang umasa. Simula ngayon, iiwasan ko na siya hanggat maaari. Hindi kita pinagbabawalan. Pero ayoko nang bigyan siya ng pagkakataong isipin na may puwang siya sa buhay mo, Ramil. Wala siyang puwang, Dulce. Sana wag mong pagdudahan yon. Ikaw lang ang mahal ko, kaya ako nga sinasabi sa iyo lahat ng ito. Huminga ng malalim si Dulce at tumango. Sa pagkakataong yon, malinaw na sa kanilang dalawa kung ano ang handang gawin ni Maribel para makuha si Ramil. Kinabukasan, maagang pumunta si Dulce sa sari-sari store. Hindi niya kasama si Ramil. Ayaw niyang magkaroon agad ng malaking eksena. Ngunit gusto niyang marinig mismo kay Maribel kung hanggang saan ang balak nitong pangihimasok sa kanilang pagsasama. Maribel, kailangan kita makausap tungkol sa sinabi mo sa asawa ko kahapon. Ano yan? Kung tungkol sa pag-amin ko, hindi ko yung itatanggi. Sinabi ko sa kanyang nararamdaman ko dahil ayoko magkunwari pa. Alam mong asawa ko si Ramil. Bakit mo pa rin pinili na sabihin sa kanya na gusto mo siya? Wala ka bang delikadesa? Ikaw naman, kung makapagsalita ka, hindi naman kasalanan na magkagusto, no? Hindi ko naman siya pinipilit na mahalin ako o iwan ka. Pero ilang beses mo siyang tinawagan, kinumusta, kinausap tungkol sa relasyon namin. At sinubukan mong papaniwalain na may kulang sa akin. At nagsinungaling ba ako? Hindi mo naman maikakaila na may mga araw na abala ka sa makeup business mo. May trabaho ko, pero hindi yun dahilan para sabihin mong hindi ko pinapahalagahan ng asawa ko. Sus, siya mismo ang nagkukwento kung gaano kayo kaabala pareho. Ano ngayon? Dahil doon, inisip mong may pagkakataon tang kunin siya sa akin? Hindi ko siya kinukuha. Kung talagang kontento siya sa'yo, hindi naman siya makikinig sa akin. Kahit anong sabihin ko, di ba? Nakinig siya dahil maayos siyang tao. Hindi ibig sabihin nun na gusto ka na niya. Hindi pa ngayon.
Pero hindi mo rin alam kung hanggang kailan kanya pipiliin. Alam mo, hindi mo ko kayang takutin sa mga ganong salita. Si Ramil mismo nagsabi sa akin na tinanggihan ka niya. Hmm, Kaya nga galit ako sa'yo. Kung wala ka, baka nagkaroon na ako ng pagkakataon. Hoy, malandi ka pala eh. Ang kapal naman ng mukha mo. Wala akong pakialam. Hindi mo alam kung gaano nakakainis makita. Nakasama ka niya habang wala akong magawa. Nakakatawa ka naman. Talagang harapan na eh, no? Pero tandaan mo to. Hindi ko kailangan gumawa ng kahit ano para piliin ako ng asawa ko. Hindi mo rin kailangan siraan ako para lang magkaroon ka ng puwang sa buhay niya. Talaga? Huwag ka masyadong kampante, Dulce. Hindi porket asawa ka niya, hindi na kita kayang talunin. Hoy, hindi ito paligsahan. Taong pinag-uusapan natin, hindi bagay na pwedeng angkinin kapag gusto mo. Kung gusto mong respetuhin ka rin namin ni Ramil, tumigil ka na ngayon. Huwag mo nang hintayin na tuluyang kanyang ituring na problema. Hindi ako titigil dahil lang sinabi mo. Hanggat hindi siya mismo nagsasabing ayaw niya sa akin, hindi ako aalis sa buhay niya. Hindi na nakipagtalo pa si Dulce. Lumabas siya ng tindahan nang hindi na nagbanta o nagtaas ng boses. Naiwan si Maribel sa likod ng counter. Subalit hindi na niya maitago ang pagkainis. Sa halip na umatras matapos ang pagtanggi ni Ramil, lalo niyang pinagtibay ang kagustuhang makuha ito. Pag-uwi ni Dulce, sinabi niya kay Ramil ang naging pag-uusap nila. Pareho nilang napagdesisyonan na wag nang bigyan si Maribel ng pagkakataong mapalapit pa sa kanilang relasyon. Subalit sa kabilang panig, nagsimula nang maghanap si Maribel ng ibang paraan para makuha ang gusto niya. Humanda ka sa akin, Dulce. Lumipas ang ilang araw matapos ang pag-uusap ni na Dulce at Maribel. Hindi na pumupunta si Dulce sa tindahan at hindi rin niya kinakausap ang babae kapag nagkakasalubong sila. Si Ramil naman, sinadya nang iwasan ang pagpunta roon. Subalit isang hapon, kinailangan niyang bumili ng ilang gamit para sa bahay dahil sarado na ang ibang tindahan sa kanilang lugar. Maribel, pabili nga ng kandila at posporo. Brownout daw mamayang gabi, kaya kailangan namin maghanda. Ikaw lang ba nag-aasikaso niyan? Akala ko si Dulce ang karaniwang bumibili ng mga kailangan niyo sa bahay. Wala siya ngayon eh. May inasikaso siyang order kaya ako muna ang bumili. Kita mo? Lagi na lang siyang may ibang ginagawa. Hindi ka ba napapagod na ikaw ang umaasikaso ng mga bagay na dapat pareho kayong dalawa dapat? Hindi naman problema sa akin yun eh. Kung may ginagawa siya, di ako muna. Kapag ako naman ang abala, siya ang gagawa ng ibang kailangan. Ang laki talaga ng tiwala mo sa kanya. Sana alam din niya kung paano pahalagahan yun. Alam niya, kaya wag mo nang simulan ng tungkol sa asawa ko. Hindi ako nagsisimula ng gulo. Sinasabi ko lang yung nakikita ko. Pero sige, hindi na ako magsasalita. Mas mabuti. Ayoko nang paulit-ulit natin pag-usapan si Dulce. Sige, pero may gusto kong itanong sa'yo tungkol sa sarili mo. Ano naman? Kung wala kang asawa, sa tingin mo ba, magkakaroon tayo ng pagkakataong maging higit pa sa magkaibigan? Hindi ko alam. Hindi ko naman kailangan isipin yun dahil may asawa nga ako. Kahit sabihin kung hindi ako humihingi ng sagot ngayon? Maribel, malinaw na ang sagot ko. Ayoko ng ganitong usapan. Sige, hindi na ako magtatanong. Pero hindi ibig sabihin na nagbago na ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang kontrolin ang nararamdaman mo. Pero kaya mo. Kaya mong kontrolin ang ginagawa mo. Sana irespeto mo na lang ang sinabi ko. Mahirap yon kapag araw-araw kita nakikita at alam kong gusto kita. Kung ganun, mas mabuting umiwas ka rin. Hindi makakatulong sa'yo kung patuloy mo akong lalapitan. Hindi ako marunong sumuko ng basta-basta, Ramil. Kinuha ni Ramil ang binili at inilabas ang bayad. Hindi na siya naghintay na magsalita si Maribel. Pagkaalis niya, napansin ni Maribel na wala na siyang maibibigay na dahilan para ipilit ang sarili sa lalaki nang hindi lalong lumalala ang sitwasyon. Kinagabihan, sinabi ni Ramil kay Dulce ang nangyari.
Hindi na nagulat ang asawa nito dahil malinaw nang hindi sumusunod si Maribel sa mga babala. Sa halip na makipagtalo, napagpasyahan nilang tuluyang iwasan ang tindera. Samantala, hindi nagbago ang isip ni Maribel. Habang isinasara niya ang tindahan, kinuha niya ang cellphone at tinignan ang numero ni Ramil. Ayaw niya itong tawagan. Alam niyang bawat pagtatangka niya, lalo lamang lalayo ang loob ng lalaki. Subalit sa halip na tanggapin ang pagtanggi, mas lalo niyang sinisi si Dulce. Para kay Maribel, hanggat kasama ni Ramil ang asawa niya, wala siyang pagkakataong makuha ang lalaki. At dahil hindi niya kayang baguhin ang desisyon ni Ramil, nagsimula siyang mag-isip kung paano mawawala ang hadlang na yun. Mukhang kailangan kong gawin ulit ang bagay na yon para makuha ang gusto ko. Pagsapit ng gabi, nag-usap sina Dulce at Ramil matapos nilang pareho na mapagpasyahang putuli ng anumang pagkakataong makalapit pa si Maribel. Hindi na nila kailangang balikan ang mga sinabi ng tindera. Ang mahalaga sa kanila, malinaw na ang desisyon ni Ramil at pareho silang ayaw ng palakihin ang problema. Simula bukas, huwag ka nang dumaan sa tindahan niya kung hindi naman talaga kailangan. Oo, sa ibang tindahan na lang ako bibili para wala na siyang pagkakataong kausapin ako. Sana maintindihan mo ko, Ramil. Gusto ko lang matapos na talaga ang gulong ginawa niya sa atin. Matatapos din to. Ayoko na magkaroon pa siya ng dahilan para isipin niyang may pagkakataon siya sa akin. Salamat dahil hindi mo tinago sa akin ang lahat. Mas kampante akong alam ko kung ano talaga nangyayari. Wala ako itatago sa'yo, Dulce. Kahit ano pang gawin niya, ikaw pa rin ang uunahin ko. Kung ganon, huwag na natin pag-usapan si Maribel ngayong gabi. O sige, bukas na lang nating isipin ng ibang bagay. Gusto ko ring matapos ng problemang to eh. Nang matapos ang usapan, hindi na nila binalikan ang tungkol kay Maribel. Samantala, tuluyan ng isinara ng tindera ang kanyang sari-sari store. Wala ng customer at wala na ring dahilan para manatili siyang nakaharap sa kalsada. Pumasok siya sa likod ng bahay at kinuha ang isang maliit na supot mula sa isang lumang kahon. Alam kong hindi na siya pupunta rito. Hindi na rin niya ako kakausapin. Sigurado na siyang ayaw niya sa akin. Kung ganon, kung hindi ko kayang baguhin ang desisyon niya, kailangan kong baguhin ang dahilan kung bakit niya ako tinatanggihan. Huwag ka mag-alala, Ramil. Hindi kita pipilitin. Pero hindi rin kita basta-basta hayaang manatili sa kanya habang may paraan para magbago ang lahat. Hindi na siya nagsalita at ginawa na ang dapat niyang gawin. Pagkatapos, isinara niya ang kahon at tinago ang maliit na supot sa ilalim ng kanyang mga gamit. Tapos nun, pinatay niya ang ilaw at pumasok sa kanyang silid. Samantala, mahimbing na natutulog sina Dulce at Ramil. Walang kaalam-alam sa nangyayari sa kabilang bahay. Sa gabing yun, wala pang kakaibang mararamdaman si Dulce. Subalit pagsapit ng umaga, tiyak ni Maribel na magsisimula ng unang pagbabago sa mukha ng babaeng kinaiinisan niya. Kinabukasan, nagising si Dulce ng mas maaga dahil kailangan niya maghanda ng ilang orders. Habang naghihilamo siya, napansin niyang may maliit na maitim na marka sa gilid ng kanyang pisngi. Akala niya, dumi lamang yun kaya ilang beses niya itong hinugasan. Subalit hindi ito natanggal. Nang hawakan niya, bahagyang kumirot. Ramil, tingnan mo nga itong mukha ko. May parang itim na marka rito na hindi natatanggal kahit ilang beses ko nang hinugasan. Saan? Lapit ka muna. Parang maliit lang naman. Pero bakit may sugat sa gitna? Hindi ko rin alam. Kagabi wala naman akong napansin na ganito. Baka may kumagat lang sa akin habang natutulog. Makati ba? Konti lang kapag hinahawakan. Hindi naman makati ng sobra pero parang may tumutusok sa loob. Huwag mo munang galawin. Baka lumala kapag lagi mong kinakapa. Magpatingin tayo kung hindi mawala mamaya. Baka simpleng skin problem lang to. May mga makeup products din akong ginagamit. Baka
may hindi hiyang sa akin. Kahit ganun, huwag mong baliwalain. Lalo na kung biglang lumitaw at hindi mo alam kung saan galing. Sige, titignan ko muna hanggang mamaya. Kung hindi mawala, maghahanap ako ng gamot. Ako na ang bibili mamaya. Huwag mo nang isipin habang inaasikaso mo yung orders mo. Salamat. Sana nga mawala agad dahil nakakaya kapag dumami pa ito. Hindi na nila pinag-usapan pa ang marka habang naghahanda sila para sa araw na yon. Subalit pagsapit ng tanghali, napansin ni Dulce na mas maitim na ito kaysa kaninang umaga. May isa pang maliit na marka na lumitaw malapit sa panga. Hindi niya muna sinabi kay Ramil dahil ayaw niyang mag-alala ito. Kinabukasan, dumami pa ang mga marka. Ang ilan, naging maliliit na sugat na may maitim na paligid. Naglagay si Dulce ng karaniwang gamot para sa sugat. Subalit hindi ito gumaling. Sa halip, may bago na namang tumubo malapit sa kabilang pisngi niya. Ramil, dumami na naman. Kagabi 2 lang to eh. Ngayon, may mga bago na sa kabilang bahagi. Ano? Hindi na ito mukhang simpleng pantala. Magpatingin na tayo. Ayokong hintayin pa nating lumala. Pupunta ako mamaya. Baka kailangan lang ng ibang gamot. Hindi ako papayag na mag-isa kang pumunta. Sasamahan kita pagkatapos ng trabaho ko. Sige. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman ako nangihina o nilalagnat. Hindi lang lagnat ang dapat bantayan. Kung patuloy na kumakalat, kailangan nating malaman kung ano talaga ito. Sa mga sumunod na oras, nagsimulang magkaroon ng maliliit na butas sa gitna ng ilang sugat. Nang tingnan nyo ni Dulce sa salamin, hindi niya napigilang mapaatras. Hindi na yun kahawig ng karaniwang tigyawat o simpleng allergy. Lalo siyang natakot nang mapansin niyang parang lalong dumidilim ang balat sa paligid. Pagsapit ng gabi, tinakpan niya ang mukha gamit ang maluwag na panyo bago sila pumunta sa isang maliit na butika. Subalit wala ring maibigay na malinaw na paliwanag ang pharmacist at pinayuhan siyang magpatingin na sa doktor. Pag-uwi nila, inilapag ni Dulce ang gamot sa mesa. Habang nakatingin siya sa sariling mukha sa salamin, hindi niya alam kung bakit biglang pumasok sa isip niya ang pangalan ni Maribel. Hindi niya agad pinaniwalaan ang hinalang yun. Ngunit hindi rin niya maalis sa isip ang huling sinabi ng tindera sa kanya. Ramil, naalala mo ba yung sinabi ni Maribel bago tayo tuluyang umiwas sa kanya? Yung sinabi niyang hindi pa siya titigil? Oo, bakit? Hindi ko alam. Pero simula nang lumala itong mukha ko, parang hindi ko maiwasang isipin siya. Huwag muna nating isipin yon. Bukas, magpapatingin tayo ng maayos. Hahanapan natin ang paraan kung ano man itong nangyayari sa'yo. Kinabukasan, hindi na nakayanan ni Dulce na hintayin pa ang appointment na balak sana nilang gawin. Mas dumami ang maiitim na sugat sa magkabilang pisngi at may ilan ang umabot sa gilid ng noo. Hindi na rin niya kayang takpan ang mga ito gamit lamang ang makeup dahil lalo lamang kumikirot kapag nilalagyan. Habang naghahanda sila ni Ramil, napansin nitong may bagong sugat na naman sa baba niya. Dulce, hindi na tayo maghihintay. Pupunta tayo ngayon sa health center at aalamin natin kung ano talaga itong nasa mukha mo. Sige, hindi ko na rin kayang tignan sa salamin eh. Parang bawat oras may bago na naman. May gamot ka bang ginagamit ngayon? Yung binili natin kahapon, pero wala namang nagbabago. Parang mas dumadami pa nga pagkatapos kong lagyan. Huwag mo nang gamitin muna. Dali natin para makita ng doktor kung ano yon. Ramil, natatakot na talaga ako. Hindi lang naman ito tungkol sa itsura ko eh. Yung mga butas sa gitna ng sugat. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Alam ko, pero wag muna tayong gumawa ng konklusyon. Baka may matinding infection lang o allergic reaction na kailangan ng tamang sagot. Sana ganun lang. Ayoko ring isipin yung sinabi ko kagabi tungkol kay Maribel. Hindi natin siya pagbibintangan na walang dahilan. Magpapatingin muna tayo. Pero kung wala ring mahanap na dahilan ng doktor, ano nang gagawin natin? Hahanap tayo ng ibang doktor. Hindi kita pababayaan hanggang malaman natin kung ano ito.
Pumunta sila sa health center at ipinakita ni Dulce ang kanyang mukha. Sinuri ng doktor ang mga sugat at nagtanong tungkol sa mga bagong ginagamit niyang produkto, pati na pagkain at gamot. Wala namang natukoy na malinaw na dahilan at pinayuhan siyang itigil muna ang lahat ng makeup products at bumalik kung patuloy na lalala. Pag-uwi nila, mas dumami pa ang mga sugat. Nang gabing yun, napansin ni Dulce na may bagong bukol na maliit sa ilalim ng isa sa mga sugat. Hindi niya na ito hinawakan. Oh, bakit hindi ka nagsasalita? Masakit ba? Hindi masyado pero may bagong tumubo. Ramil, parang may maliit na butas sa gitna. Oo, wag mo hawakan. Kukunin ko yung gamot na binigay sa atin. Hindi ko na alam kung gamot pa ba ang kailangan ko. Anong ibig mong sabihin? Naalala ko si Aling Neneng, yung matanda sa kabilang barangay na minsan kong nakilala sa palengke. Oo, bakit? Anong meron sa kanya? Nung isang araw, bago pa lumala ito, may napansin siyang marka sa mukha ko. Tinanong niya kung may nakaalitan ba ako. Hindi mo sinabi sa akin yun ah. Hindi ko rin inisip na importante. Pero ngayon, hindi ko na alam kung anong dapat kong isipin. Sige, puntahan natin siya bukas kung alam mo kung saan siya nakatira. Alam ko, pero baka pagtawanan mo lang ako kapag sinabi kong naiisip kong may kinalaman si Maribel dito. Ano ka ba? Hindi kita pagtatawanan. Kung may alamang matanda na makakatulong sa atin, pupuntahan natin. Sige, pero ayokong malaman muna ng ibang tao. Baka lumaki lang ang problema. Kinabukasan, bago pa man sila makaalis, muling tinignan ni Dulce ang mukha niya sa salamin. Mas marami na ang maliliit na sugat at mas kapansin-pansin na mga butas sa gitna ng ilan. Hindi niya na kayang itago ang takot. Nang makita ni Aling Neneng ang kalagayan niya, agad na nagbago ang kilos nito. Hindi ito nagtanong tungkol sa gamot o makeup. Sa halip, matagal nitong tinitigan ang mukha ni Dulce bago nagsalita. Dulce, kailan eksaktong nagsimula ang mga sugat na yan? Noon bang napansin ko? Ilang araw pa lang pero bago lumala, may nakausap akong tindera na may galit sa akin. Tindera? Sino ang tindera? Si Maribel. Sari-sari store ang negosyo niya. Napahinto si Aling Neneng at napatingin kay Ramil. Hindi na ito nagtanong pa tungkol sa mga sugat. Ang unang sinabi nito, sapat para malaman ni na Dulce at Ramil na may alam ang matanda. Kailangan nating mag-usap. May bagay tungkol kay Maribel na hindi ninyo alam. Nang marinig ni na Dulce at Ramil ang sinabi ni Aling Neneng, hindi na sila umalis agad. Naupo silang tatlo sa isang maliit na bangko sa harap ng bahay ng matanda. Hindi agad nagsalita si Aling Neneng. Tinitigan muna niyang mukha ni Dulce bago tuluyang ikwento ang nalalaman niya tungkol kay Maribel. Aling Neneng, sabihin niyo sa akin kung anong alam niyo. Hindi ko na kayang hulaan kung bakit ganito ang mukha ko. May kilala akong babaeng dating napagbintangan ni Maribel na humaharang sa gusto niyang lalaki. Hindi niya ito basta tinakot. May ginawa siyang mas masama. Ano po ang nangyari sa babaeng yun? Unti-unting nagkasakit ang babae. Nagkaroon din siya ng mga sugat sa katawan na walang may paliwanag ang mga doktor. Lumalayo na hanggang sa tuluyan siyang namatay. At si Maribel ang pinaghihinalaan ninyo? Hindi lang pinaghihinalaan. May mga taong nakakita sa mga ginagawa niya noon. Pagkatapos mamatay ang babae, napunta kay Maribel ang lalaking gusto niya. Ibig sabihin, ginawa niya yun para makuha yung lalaki? Oo, pero hindi rin nagtagal ang pagsasama nila. Nang magsawa si Maribel, siya rin mismo nakipaghiwalay. Hindi ko alam kung may dahilan para sabihin ito. Pero nang makita ko ang mukha mo at marinig ko ang pangalang Maribel, hindi ko na kayang manahimik. Kung ganun, may posibilidad na siya rin ang gumawa nito kay Dulce? Malaki ang posibilidad, lalo na kung may lihim siyang galit sa iyo at may gusto siyang makuha. May sinabi siya sa akin bago kami tuluyang umiwas sa kanya.
Galit na galit siya dahil hindi niya makuha si Ramil. Yun. Yun ang dahilan kung bakit kailangan nating kumilos agad. Hindi sapat na hintayin nating mawala ang mga sugat. Ano po ang kailangan nating gawin? May isang taong makakatulong sa atin. Si Mang Nardo. Alam niya ang ganitong klaseng ginagawa at alam niya kung paano ito puputulin. Kung makakatulong siya, pupunta ako. Kahit natatakot ako. Ayoko nang lumala pa ito. Kailangan mong maging handa dahil hindi ordinaryong sakit ang haharapin natin kung tama ang hinala ko. Sasamahan ko si Dulce. Hindi ko siya hayaang harapin ito na mag-isa lang. Mabuti. Pero may isang bagay akong ipapaalala sa inyong dalawa. Huwag kayong gaganti kay Maribel. Ang kailangan natin, pigilan ang ginagawa niya. Hindi gumawa ng panibagong kasamaan. Hindi ko gustong gumanti. Gusto ko lang mawala ito sa mukha ko at matapos na ang ginagawa niya. Kung ganon, pumunta tayo kay Mang Nardo bago lumala pa ang mga sugat. Kinabukasan, sinamahan ni Aling Neneng sina Dulce at Ramil sa bahay ni Mang Nardo. Tahimik na sinuri ng matanda ang mga sugat sa mukha ni Dulce at hinawakan ng ilang bahagi ng balat ng maingat. Hindi niya agad sinabi ang sagot. Kumuha muna siya ng ilang gamit at muling sinuri ang mga marka. Hindi ito simpleng sakit sa balat. May mga bagay na nakakabit sa katawan niya na hindi kayang alisin ng ordinaryong gamot. Kaya niyo po ba siyang tulungan? Oo, pero hindi ako gagamit ng barang para labanan ng barang. Kulam ang gagamitin ko para putulin ang ginagawa sa kanya. Diyos ko, ayoko ng ganito. Pero gusto ko lang gumaling. Yun din ang gagawin natin. Kapag tama ang hinala natin, kailangan natin kumilos bago tuluyang kumalat ng epekto. Kaya ako sila dinala rito, Mang Nardo. Ayokong maulit kay Dulce ang nangyari sa babaeng unang biktima ni Maribel. Kung ganun, magsisimula tayo ngayong gabi. Nang gabing yun, nagsimula ang tulong ni Mang Nardo para kay Dulce. Hindi niya ipinagawa rito ang anumang maaaring makasama sa katawan. Pinaupo niya si Dulce habang si Aling Neneng at Ramil na natili sa tabi niya. Ipinaliwanag niyang kailangan nilang maging maingat at huwag matakot sa mga pagbabagong maaaring maranasan pagkatapos ng proseso. Dulce, huwag kang matakot kung makaramdam ka ng kakaiba. Ang mahalaga, huwag mong gagalawin ang mga sugat. Sige po. Basta ang gusto ko lang, matigil na kung ano man ang nangyayari sa akin. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan kahit anong maramdaman mo, mahal. Sundin mo lang si Mang Nardo. Huwag ka mag-isip ng paghihiganti laban kay Maribel. Oo, gusto ko lang matapos na to. At makabalik na sa dati ang mukha ko. Nang matapos ang proseso, hindi agad nagbago ang mukha ni Dulce. Sinabi ni Mang Nardo na kailangan nilang maghintay at obserbahan ang katawan niya. Umuwi sina Dulce at Ramil kasama si Aling Neneng, habang patuloy na pinaalalahanan ni Mang Nardo na bumalik sila kung lalala ang kondisyon. Kinabukasan, napansin ni Dulce na hindi na kasing itim ang ilan sa mga sugat. May mga marka pa rin, subalit hindi na sila kasing sakit gaya ng mga nakaraang araw. Ramil, tingnan mo. Parang kumukupas na yung iba. Oo nga, mas maayos na kaysa kahapon. Tawagan natin si Mang Nardo para sabihin sa kanya. Ibig sabihin, gumagana yung ginawa niya. Mukhang gano'n na nga. Pero kailangan pa rin nating sundin ang sinabi niya at huwag tayong pakampante. Samantala sa sari-sari store ni Maribel, bigla itong napahawak sa tiyan habang nag-aabot ng paninda sa isang customer. Napaluhod siya sa matinding sakit bago tuluyang mapasukan ng itim na likido. Nagulat ang mga taong nasa paligid at agad siyang nilapitan. Ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit parang sinusunog yung tiyan ko? Hindi niya natapos ang sinabi dahil muli siyang nasuka. Pagsapit ng gabi, nagsimulang mamaga ang kanyang liig. Sa una, maliit lamang ang pamamaga ngunit mabilis itong lumaki hanggang maging malaking bukol. Hindi maaari. Bakit sa akin nangyayari ito?
Hindi niya alam na kasabay ng pagkawala ng mga sugat sa mukha ni Dulce, unti-unti ring bumabalik sa kanyang epekto ng ginawa niya. Habang lumalaki ang bukol sa kanyang leeg, lalo niyang naunawaan na may taong lumalaban sa ginawa niya. At dun niya naramdaman na hindi nagalit lamang ang nararamdaman niya. Naramdaman niyang may kapalit ang ginawa niya. Lumipas ang 2 araw matapos ang pagpunta ni na Dulce, Ramil at Aling Neneng kay Mang Nardo. Patuloy na kumukupa sa mga sugat sa mukha ni Dulce, habang hindi naman nawawala ang matinding epekto sa katawan ni Maribel. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalaki ang bukol sa kanyang leeg at mas nahihirapan siyang kumilos. Samantala, unti-unting bumabalik ang dating itsura ni Dulce. Ramil, halos wala na yung mga sugat sa pisngi ko. May ilang marka na lang na parang tuyong balat. Malaki na talaga ang ipinagbago. Hindi na katulad ng mga unang araw na halos ayaw mong humarap sa salamin. Hindi ko rin akalain na ganito kabilis mawawala. Pero hindi ko makalimutan na may taong naghihirap ngayon dahil sa ginawa niya. Hindi ikaw ang gumawa nun. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo sa nangyayari kay Maribel. Alam ko, pero kung totoo ngang bumabalik sa kanyang ginawa niya, hindi ko rin kayang matuwa sa paghihirap niya. Mabuti na lang at hindi mo piniling gumante. Kung ginawa natin ang parehong ginawa niya, wala rin tayong pinagkaiba sa kanya. Gusto ko lang matapos to. Ayoko nang may mamamatay dahil sa away namin. Kaya nga sinabi ni Mang Nardo na huwag tayong gagawa ng kahit ano laban sa kanya. Hayaan nating matapos ang proseso. Sana maintindihan din yun ni Maribel. Baka isipin niyang akong gumagawa nito sa kanya. Kinagabihan, hindi naging maayos ang kalagayan ni Maribel. Halos hindi na niya maigalaw ang leeg dahil sa laki ng bukol. Nang subukan niyang tumayo mula sa upuan, napahawak siya sa counter at napakapit sa sakit. Sa labas ng tindahan, may ilang kapitbahay na nakapansin sa kanyang kalagayan. Huwag kayong tumingin sa akin ng ganyan. Kaya ko pa to. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Umalis na nga kayo at hayaan nyo ako mag-isa. Wala akong sakit na dapat ikatakot nyo. Lilipas din to. Pero bakit parang hindi nawawala? Bakit lalo pang lumalaki? Ano bang ginawa ko para mangyari to sa akin? May mali ba sa ginawa ko kaya ako pumalpak? Hindi niya alam kung kanino niya ibubuhos ang galit. Nang gabing yon, ilang beses niyang sinubukang tawagan si Ramil ngunit hindi niya itinuloy. Sa halip, binuksan niya mga lumang gamit na matagal niya nang itinago. May hinanap siyang bagay na maaaring makatulong sa kanya ngunit wala siyang makita. Kinabukasan, nagpunta si Dulce sa palengke kasama si Aling Neneng. Habang naglalakad sila, napansin ng matanda na halos wala nang makitang maitim na sugat sa mukha niya. Dulce, malaki na talaga ang ipinagbago ng mukha mo. Mukhang malapit ng tuluyang mawala ang epekto. Sana nga, pero iniisip ko pa rin si Maribel. Bakit? Hindi ko alam. Kahit siyang may gawa nito sa akin, ayokong makita siyang mamatay ng ganon. Kung ganon ang puso mo, huwag mong baguhin yon kahit galit ka sa ginawa niya. Hindi ko siya kayang tulungan kung siya mismong ayaw tumigil. Baka dumating ang oras na siya mismong lumapit sa iyo. Kapag nangyari yon, huwag mong patulan ang galit niya. Pagsapit ng hapon, pauwi na sina Dulce at Aling Neneng nang makita nila si Maribel sa tapat ng kanilang bahay. Hindi na ito tulad ng dati. Namamaga ang leg nito at malaki na ang bukol na halos gumagalaw sa bawat paghinga. Pagkakita kay Dulce, agad itong lumapit kahit hirap na hirap maglakad. Alam mo na, di ba? Itigil na natin to. Huwag ka na magpanggap na wala kang alam sa nangyayari sa akin. Maribel, hindi ako nagpapanggap. Kung alam mo lang kung gaano ako nag-aalala sa kalagayan mo ngayon. Huwag mo akong lukuhin. Nakita ko kung paano nawawala ang mga sugat sa mukha mo, habang lalo namang lumalala ang katawan ko. Hindi akong gumawa nito sa'yo. Hindi ko ginusto na mangyari sa'yo ang nararanasan mo ngayon. Pero alam mong may lumalaban sa ginawa ko.
Alam mong hindi na ordinaryong sakit itong nararamdaman ko. May tumulong sa akin dahil hindi na gumagaling ang mukha ko. Pero hindi ako humingi ng paraan para saktan ka o para mamatay ka. Huwag mong sabihin na wala kang alam. Kung hindi mo nilabanan, bakit biglang gumaling ang mukha mo? Habang ako naman naghihirap. Dahil may tumulong sa akin para alisin kung ano man ang ginawa sa akin. Hindi yun ginawa para gantihan ka. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ang gusto ko lang malaman kung sino ang nilapitan mo. Hindi mo dapat malaman yon. Hindi ko sinabi sa iba dahil ayokong palakihin pa ang problema. Ang gusto ko lang, matapos na to. Ngayon, gusto mong panoorin ako mamatay habang unti-unting bumabalik sa iyo ang dati mong mukha. Hindi. Kung kaya kitang tulungan nang hindi ko nilalagay sa panganib ang sarili ko. Sige, tutulungan kita. Pait-paitan ka naman ngayon. Nung una hindi mo man lang ako hinayaan magkaroon ng pagkakataon kay Ramil. Hindi kita pinagkaitan ng pagkakataon. Si Ramil mismo ang pumili na manatili sa akin at ilang beses kanyang tinanggihan. Asawa niya ako, kaya bawasan mo yung kakapalan ng mukha mo. Peste ka, Dulce. Kung wala ka, baka matagal na siyang nagkaroon ng pagkakataon na mahalin ako. Maribel, hindi mo kailangan sirain ang buhay ng ibang tao para lang may lalaki magmahal sa'yo. Hindi ganon nakakamit ang gusto natin. Huwag mo akong turuan. Ikaw ang naging hadlang sa lahat ng gusto ko. Hindi ako hadlang. Ang desisyon ni Ramil ang kailangan mong tanggapin. Tama na. Huwag mo nang sabihin ang pangalan niya. Sa tuwing naririnig ko yon, lalo ko naaalala kung bakit ako napunta sa ganitong kalagayan. Pero ikaw may kasalanan kung bakit ko ginawa ang lahat ng yon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako umabot dito. Hindi na nakasagot agad si Dulce. Lumapit si Aling Neneng at maingat na hinawakan ng braso niya. Pinipigilan siyang makipagsigawan. Samantala, napahawak si Maribel sa kanyang leeg nang biglang sumakit ang bukol. Napayuko siya at ilang segundo ring hindi nakapagsalita. Maribel, maupo ka muna. Baka lalo kang mahilo. Tatawagan ko si Mang Nardo para malaman natin kung anong pwedeng gawin. Wag! Ayokong makita niya akong ganito. Ayokong malaman niyang hindi ko na kayang labanan ito. Hindi ito panahon para mahiya. Kung kailangan mo ng tulong, tutulungan kita. Bakit mo pa ako tutulungan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Dahil ayoko maging katulad mo. Hindi ko kailangang gumanti para mapatunayan kung mali ang ginawa mo. Saglit na natahimik si Maribel ngunit lalo lamang nagbago ang kanyang mukha. Hindi niya matanggap na ang babaeng sinubukan niyang sirain ang siyang ngayong nag-aalok sa kanya ng tulong. Huwag mong isipin na dahil naaawa ka sa akin, okay na ang lahat. Hindi pa ako humingi ng tawad sa'yo. At hindi ko yun gagawin. Hindi kita pinipilit humingi ng tawad. Gusto ko lang na mabuhay ka. Muling napahawak si Maribel sa kanyang leeg. Mas lumaki na ang bukol at halos hindi na niya maitaas ang ulo. Sa kabila nito, hindi pa rin niya kayang ibaba ang kanyang galit. At habang pilit siyang pinauupo ni Dulce, malinaw nang hindi simpleng sakit ang kinakaharap niya. Unti-unti nang bumabalik sa kanyang ginawa niyang kasamaan. Hindi pumayag si Maribel na dalhin siya ni Dulce sa loob ng bahay. Kahit hirap na siyang tumayo, pinilit niyang manatili sa labas. Samantala, napansin ni Dulce na halos wala nang natitirang sugat sa kanyang mukha. Ang ilang marka na lamang ang makikita. Hindi na tulad nung mga nakaraang araw. Sige na Maribel, hindi kita kayang iwan dito habang ganyan ang kalagayan mo. Huwag mo akong kaawaan. Hindi ko kailangan ng awa mula sa babaeng sinubukan kong sirain. Hindi awa ang dahilan kung bakit kita tinutulungan. Nakikita kong nahihirapan ka eh, at ayokong pabayaan ka sa ganitong kalagayan. Tumingin ka sa akin. Ganito na ang leeg ko. Pero yung mukha mo, halos wala ng bakas. Hindi ko ginusto ang nangyayari sa'yo. Kung may paraan para matapos ito nang hindi ka nasasaktan, gagawin ko. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ito basta-basta mawawala. Alam kong may koneksyon ang paggaling mo sa nangyayari sa akin. Kaya nga sinasabi kong tumigil na tayo sa pagsisisihan. Mas kailangan nating humanap ng paraan para mailigtas ka. Huwag mo akong lokohin. Alam kong gusto mo akong mamatay para wala nang mang-agaw sa asawa mo.
Galit ako sa'yo dahil alam kong may ginawa ka sa akin. Alam kong hindi ordinaryong sakit ang mga sugat ko. Ngayong nagpagamot ako, may lakas ka pa ng loob na sisihin ako. Inaalok na nga kita ng tulong dahil kahit papano naawa ako sa'yo. Tama na ang pagpapanggap. Huwag mo nang sabihin na concern ka sa akin na parang wala kang galit. Ilang beses ko bang sasabihin? Oo, galit ako. Pero hindi ibig sabihin na gusto kitang mamatay. Magkaiba ang dalawang bagay na yon. Bakit hindi mo ako kamuhian? Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi kita tutulungan. Hindi ko kailangan maging katulad mo para makapagiganti. Kaya pala ikaw ang pinili. Ang bait-baitan mo kahit harapan kang sinasaktan. Hindi ito tungkol kay Ramil ngayon. Buhay mong pinag-uusapan natin, Maribel. Huwag mo na siyang banggitin. Ayoko na marinig ang pangalan niya. Kung ganon, isipin mo na lang ang sarili mo. Hayaan mong tulungan kita bago pa maging huli ang lahat. Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Nahihirapan na ako. Biglang napahawak si Maribel sa leeg nang sumakit ng matindi ang bukol. Napayuko siya at napaluhod sa lupa. Agad siyang nilapitan ni Dulce upang alalayan siya. Sa pagkakataong yon, hindi na niya kayang itago ang takot sa mukha niya. Dulce, tama na. Itigil na natin to. Hindi ko na kaya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Tatawagin ko si Mang Nardo. Baka may magawa pa siya para sa'yo. Hindi ko na kaya. Alam kong ako ang nagsimula nito. At alam kong ako rin ang nagdala nito sa sarili ko. Hindi pa huli ang lahat. Tumigil ka na lang at hayaan mong tulungan ka namin. Kung may paraan para pigilan ito, gawin mo. Ayoko nang maramdaman ng ganitong sakit. Gagawin ko ang kaya ko. Pero kailangan mong sabihin sa akin kung ano talaga ang ginawa mo. Ako ang gumawa. Ako ang nagsimula ng lahat. Gusto kitang mawala para mapunta sa akin si Ramil. Hindi ko matanggap na kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang pinipili niya. Napaluha si Maribel habang pilit na humihinga. Ngunit bago pa makatawag si Dulce kay Mang Nardo, biglang tumindi ang sakit sa leeg nito. Napahawak siya kay Dulce at napasigaw. Dulce, tulungan mo ako. Hindi ko na talaga kaya. Hindi siya binitiwan ni Dulce. Ngunit sa harap niya, mabilis na nagbagong kondisyon ni Maribel. At alam niyang kailangan na nilang kumilos agad. Subalit hindi na nakayanan ni Maribel ang sakit. Habang hawak siya ni Dulce sa braso, unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Sinubukan niyang tumayo ngunit muli siyang napaluhod. Lalong namaga ang bukol sa kanyang leeg at hirap na siyang huminga. Maribel, kumapit ka lang. Tatawag ako na, wag na Dulce. Alam kong paubos na ang lakas ko. Hindi ko na kayang labanan ito. Hindi mo alam yon. Hintayin muna natin si Mang Nardo bago ka sumuko. Kung sakaling hindi na ako umabot, wag mong isipin na kailangan mong sisihin ang sarili mo. Ang gusto ko lang ngayon, mabuhay ka at matapos na ang lahat ng ito. Kahit pagkatapos ng ginawa ko sa'yo, tinutulungan mo pa rin ako. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo ako kayang kamuhian. Dahil hindi naman kailangang parehong nararamdaman kong galit at gusto kong mangyari sa'yo. Kung akong nasa kalagayan mo, baka hindi ko rin magawa ang ginagawa mo ngayon. Hindi natin kailangan pag-usapan kung sino ang mas mabuti. Kailangan lang nating humingi ng tulong habang may pagkakataon. Dumating si Ramil matapos marinig ang tawag ni Aling Neneng. Agad na tinulungan ni Ramil si Maribel habang hinanap naman ni Aling Neneng ang numero ni Mang Nardo. Dulce, ako na nga hawak sa kanya. Tawagin mo ulit si Mang Nardo at sabihin mong lalong lumala ang kalagayan niya. Sige, huwag mo siyang bibitawan. Baka mawalan siya ng malay. Nakausap ko na siya. Papunta na raw siya rito. Pero kailangan nating bantayan si Maribel hanggang dumating siya. Ramil, huwag kang lumapit. Maribel, alam ko mali ang ginawa mo. Pero kahit ano pa nangyari, kailangan ka naming tulungan ngayon. Hindi ko akalaing darating ang araw na kayo pa ang tutulong sa akin. Huwag ka na magsalita. Mag-ipon ka muna ng lakas. Maya-maya, dumating si Mang Nardo. Agad niyang sinuri si Maribel ngunit ilang sandali pa lamang, napailing na siya.
Sinubukan niyang tulungan ang babae ngunit patuloy na humihina ang kanyang paghinga. Dulce, Ramil, lumayo muna kayo ng kaunti. Gagawin ko ang kaya ko. Pero napakalakas na ng epekto sa katawan niya. Hindi ko na kaya. Ipahinga mo ang sarili mo. Huwag ka nang lumaban ng lampas sa kaya ng katawan mo. Kung ito na talaga ang katapusan ko, alam kong ako rin ang may kasalanan. Kabayaran ko na ito sa mga maling ginawa ko noon. Maribel, huwag ka na magsalita. Sapat nang tinulungan mo ako kahit hindi mo naman kailangan gawin yon. Ilang sandali pa, tuluyan ng nanlambot ang katawan ni Maribel. Sinubukan pa ni Mang Nardo na tulungan siya subalit wala nang nagawa. Tuluyan ng pumanaw ang tindera. Hindi nagsalita si Dulce. Nakatingin lamang siya kay Maribel bago tuluyang lumapit kay Ramil. Dulce, okay ka lang ba? Hindi ko hiniling na ganitong mangyari sa kanya. Ginawa mo ang dapat mong gawin. Hindi mo siya ginantihan at hindi mo rin hinayaan ang galit na magdikta sa iyo. Ang mahalaga, natapos na ang ginawa niyang pagpapahirap sa iyo. Huwag mo nang dalhin sa buhay mo ang galit na iniwan niya. Lumipas ang ilang linggo. Tuluyan ang nawala ang mga sugat sa mukha ni Dulce. Bumalik na siya sa kanyang makeup business at hindi na niya kinailangang itago ang mukha dahil sa mga marka. Si Ramil, patuloy na nasa tabi niya habang pareho nilang sinusubukang kalimutan ang nangyari. Isang gabi, habang inaayos ni Dulce ang mga bagong stocks, napatingin siya kay Ramil. Kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, yun ay hindi dapat pinipilit ang pagmamahal. Tama. Kapag kailangan mo sirain ng ibang tao para makuha ang gusto mo, hindi na yung pagmamahal. At hindi rin kailangang gumanti sa taong gumawa ng masama. Darating din ang panahon na haharapin niya ang sarili niyang ginawa. Ang mahalaga, hindi natin hinayaang baguhin tayo ng ginawa niya. Mula noon, ipinagpatuloy ni Dulce at Ramil ang kanilang buhay nang hindi na binabalikan ang nangyari. Samantala, ang sari-sari store ni Maribel, tuluyan nang nagsara. Ang taong nang agaw dahil sa inggit, nauwi sa pagkawala ng lahat. At ang pinakamahalagang aral, hindi kailanman nagiging tama ang pagkuha ng pagmamahal sa pamamagitan ng paninira, pamimilit at pananakit. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana po may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe para masuportahan niyo po ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment niyo kung sino yung karakter ko na paborito niyo sa mga binusesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang po mga ka-DC yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment ko anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo! Shoutout kina Safari Custom Collectibles na first commenter natin, Marwin Ilana ng Singapore na taga Cebu, Ronald Bell sa Bahado at Chris Villanueva, Adrian Bahado ng Imus Cavite, Christina Peru, Lalaine, Sereca Shea, Kyla May Bosa, Evelyn Malalay, Demi Chris Mansila da Cabrera, Lydia Lopez, Maggie Escano, Luis Mangako, Siti Aisa Ibrahim, Gia Gigi, Rose Manog, Pia Pebrero at I love you daw po kay Marlito Pebrero, Bella Abellano, Phoebe Ranyada, Lactose the Intolerant, Joyce ng Kuwait, Miguel TikTok ng Germany pati kinakas, Miguel at Maria, Maria Rivers ng Antipolo City, Rosette Ersando, Terence Colanag, Carolina Suzuki ng Japan, Ruth Ann Abellanos Amigano ng Saudi Arabia, Maria Oros, Crystals Philippines, Aus Elias ng Saudi Arabia, Noemi Garcia Pabuna ng Hong Kong, Sugimura Perla Castro, Raven Tennyson at Lola Feli, Mestisang Bangus ng Japan, Miracel Masoher ng Riyadh, Cute Survivor ng Japan,
Erna Soto, Danica Lobaton, thank you po. Segundino Malayog, Alin Flores ng Canada, Christina Joy de la Cruz, Gloray Ramos ng Japan, Ningose ng Tombali, Texas, Takeda ng Japan, Senon Kayabyab ng Zambales, Isabel Masa, Nicole Andino, Lisa Calapan at Hector ng Barotac, Nuevo Iloilo. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamo Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Pagaling Gato Pox, kay Keisha Chua ng Torrance, California, kay Tita Susan Duca ng California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo na lang po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po lahat sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa? At sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi dyan, ha? O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!